Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. 21 priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC aprobado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasahan ito ng Pangulo na maipapasa ngayong Hunyo. Sa naganap na LEDAC meeting kaninang umaga, binigyang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 priority legislations na makakatulong na maiangat ang pamumuhay ng taumbayan. Kabilang sa mga prioridad ng Pangulo na maipasa sa Hunyo ang mga sumusunod: travel tax abolition, expanded anti-online sexual abuse or exploitation of children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act of 2026. Fake news and digital disinformation na layuning isa rin ang pintuan ng mga gumagawa ng iba't ibang online crimes at bomb elections. Inuna rin ng Pangulo na kamustahin ang update hinggil sa anti-political dynasty dahil ito ang nais ng Pangulo at ng taumbayan na maisabatas sa lalong madaling panahon. Ayon kay Senator Riza Hontiveros, nakasama sa mga dumalo kaninang umaga sa meeting, nagsasagawa na ang Senado ng public consultation kaugnay nito kung saan sinimulan nila sa Pasig City. Nakatakda rin silang magsagawa ng konsultasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa House of Representatives, binigyan diin naman ni House Speaker Faustino Body D. the third na magsasagawa rin ang House ng public consultation sa buong bansa. Para kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga na mabigyan ng importansya ang nasabing batas upang maipasa agad. Muli ring binigyang halaga ng Pangulo ang pagpasa ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act, ang Independent People's Commission Act, at Party List System Reform Act. Ipinahayag din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapagaan sa gastusin ng mga turista at ng mga nagbabiyahe. Priority bill ng Pangulo ang travel tax abolition upang matulungang maiangat ang turismo ng bansa. Batid din ng Pangulo na ang mga nagbabiyahe ng ating mga kababayan ay hindi lang para mamasyal, kundi ang iba ay para sa trabaho at ang iba naman ay para sa emergency cases din. Sa kabuuan, natuwa at kontento naman ang Pangulo sa mga priority bills na inaasahang maipapasa bago mag-Hunyo ngayong taon. Maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Rafi Ayeng. Ma'am. Hello. Good afternoon, Yusek. On the abolition of travel tax, ma'am, yung ibang tourism stakeholders naman natin, hindi naman pinupush na i-abolish totally because nakatutulong nga naman sa atin. But then, gusto lang nila mapababa. And at the same time, hinihingi lang nila sa TIEZA yung full report na kung saan nagamit ang mga travel tax na binayad ng ating mga turista. Ano po yung comment ng Malacanang? Ang travel tax po ay ginagamit unang-una po ang 50% ito ay sa mga TIEZA tourism projects, infrastructure projects. Ang 40% naman po ay educational assistance at scholarship sa CHED. At ang 10% naman po ay para sa pag-promote ng culture and heritage po natin. Ito po ay sa tulong po at pagtulong sa National Commission in Culture and the Arts po. Ma'am, can the palace ask TIEZA, particularly the boss of TIEZA is Mark Lapid, to issue a full report on the tourism infra projects na naisagawa during
his long tenure? Ito naman po ay sumasa ilalim din po sa COA examination. So hindi lang po kinakailangan na orderan pa sila na magbigay ng kanilang report patungkol po dito dahil ang COA po ay tinitignan din po ang kanilang mga pagre-report. Isang follow-up mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Follow-up lang po dun sa travel tax. Paano po kaya saan nakukunin ngayon ng gobyerno yung mga posibleng mawala because of the abolition of travel tax and ma-assure ba na mapupondohan pa rin yung mga, let's say, kumukuha doon for education, culture, and yung iba pa pong nakikinabang doon sa travel tax? Opo, kapag ka po ito ay nagkaroon ng abolish na po lahat at hindi lang kumbaga deduction lang yung fee, ito naman po ay pupuntahan ng gobyerno, of course, sa pamamagitan po ng GAA. A related question mula kay Samuel Medinilla. Good afternoon po. During po dun sa LEDAC meeting kanina, na-present po ba ng economic managers kay President Marcos yung expected impact ng abolition ng travel tax? Tapos kung yun po ba, kahit na alam na niya yung mga possible impact, nag-decide pa rin ba siya na kung suportahan yung nasabing bill? Kanina po ang napag-usapan lang po ay kung ano maitutulong nito sa ating ekonomiya. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Kung ano dong detalye, kung magkano ba ang mawawala, kung magkano ba ang idadagdag na pondo para sa TIESA ay hindi po pa napag-usapan ng detalye. Kasi gagawin pa lamang po yung bill. Priority pa lamang po. Thank you po. Related question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, follow-up lang doon sa LEDAC. May we get specifics on the priority bill that the President endorsed with regard to fighting fake news? Kasi there have been concerns na any measure to fight or combat so-called fake news might lead to the intrusion of free expression or crackdown of dissent. Anong particular form po yung ine-endorse ni President Marcos doon sa anti-fake news bill? Ang sinabi naman po ng Pangulo nung nabanggit po ito ay dapat pong balansehin. Yun po ang ating nadinig sa Pangulo, dapat balansehin nga po dahil nga po baka po masagasa yung freedom of expression. Dapat ma-define mabuti kung ano po yung sinasabi nating fake news at disinformation. Definitely it will not lead to crackdown against dissent or critical views against the government. Kasi yun naman lagi ang concern pag may mga ganyang mga... Hindi po hahayaan ng Pangulo na masagasaan ang anumang freedom of expression, freedom of speech ng ating mga kababayan. Sana lang po. Regarding anti-dynasty naman po, meron na po bang form or provisions or particular details na suportado ng Pangulo tungkol sa bill na yun? Sa ngayon po ay nagkakaroon pa lang po ng consultation ang Kongreso. So kung ano po ibibigay nila na version, doon pa lamang po malalaman ng Pangulo kung anong mas maganda at kung ano ang kanyang susuportahan. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Mambalikan ko lang po yung kay Mary Jane Veloso. Sabi niyo po kahapon, mas mainam kung direkta siyang sumulat sa presidente. But upon checking, dati na pong dumulog sa palasyo at naghain ng petisyon ang pamilya ni Veloso para magawaran siya ng clemency. Nakarating po ba ito sa Pangulo at ano ang kanya naging tugon? Kanina po ay nakausap po natin mismo ang sa OES at sinasabi po nila na aaralin po kung ano pa yung mga provision at kung ano ba yung minutes of the meeting nila sa bansang Indonesia. At prerogative pa rin po ng Pangulo ang masusunod. At ang sinabi niyo rin po noon dati, kung walang malalabag na batas, posible ang paggagawad ng clemency. So, are there legal impediments that prevents the President from granting clemency to Mary Jane? Katulad ng aking sinabi, aaralin po nila yung pinakahuling minutes of the meeting nila with Indonesia at titignan po nila kung walang anumang malalabag na batas at muli, prerogative po ng Pangulo kung ano man po ang kanyang igagawa dito. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, nakapagpasya na po ba si Pangulong Marcos na tanggapin yung imbitasyon ni US President Donald Trump na maging miyembro ng initiative na Board of Peace? Sa ngayon po ay wala pa pong napa-finalize na anumang tungkol sa meeting. Kung meron po ay ibibigay po namin sa inyong pinaka-update. Yes, ma'am, follow up lang.
Anong mensahe po ang ipinahihiwatig ng naturang imbitasyon sa international community, particular po dito sa Asia Pacific region? Maaari po bang magkaroon ng implikasyon ito sa security, kabilang na po ang issue sa West Philippine Sea? Ipapaubayo ko po ang katanungan na yan sa DFA po. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. Ma'am, aside from from the bills that you have already mentioned, ano pa po yung iba doon sa 21 priorities that the President and the legislative leaders have enumerated during their meeting earlier? Madami. Dala ko naman. Okay. Marami po dito. Unang-una, nandyan po yung National Center for Geriatric Health. Nandyan din po yung Classroom Building Acceleration Program Act. Pero ang isa po sa binigyang tutok ng Pangulo ay yung tungkol sa pagpapaganda ng coconut industry. So, binigyan din po niya ng Pangulo na dapat matulungan po natin ang mga coconut farmers natin dahil tayo daw po ang nag-e-export second. Tayo sa pinakamalaki na e-export sa buong bansa. So, pinatututukan din po ito ng Pangulo. Ma'am, follow-up question regarding the travel tax. Since the President already deemed it very necessary, what is his view with regard to the Philippines ranking in terms of tourism arrivals in the country, considering that Malaysia, Thailand, Vietnam has already outpaced us as a top tourism destination in the region? Tingin nga po ng Pangulo, ang isang pagbawas sa travel tax ay makakatulong po na maiangat ang turismo sa ating bansa. Kaya po, binibigyan din niya po ito. Is he satisfied, dissatisfied, frustrated? How would you describe kung ano po yung outlook ng Pangulo when it comes to the travel woes that the Philippines is facing as of the moment? It was not discussed a while ago. So I will rather ask him specifically with that question. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. The Department of Foreign Affairs has said that the appointment of a spokesperson for maritime affairs reflects President Marcos's directive that diplomacy should take a central role in state-to-state engagement. So now with the DFA serving as the government's authoritative voice on regional and international issues, with this in place, can the public now expect a more unified messaging from the government when it comes to the West Philippine Sea issue, knowing na may iba't iba po tayong tagapagsalita from different agencies? May Coast Guard, may National Maritime Council, meron din po from the Philippine Navy. So for the public, parang minsan po na nararamihan sila sa tagapagsalita. Iba-iba po kasi ang kanilang goal. Iba-iba po ang kanilang pagiging spokesperson. Iba-iba yung kanilang topic. Pagdating po sa DFA, it's more on the policy. Pagdating po, let's say, sa Philippine Coast Guard, sa operation sila. So magkaiba po kasi ang magiging mensahe ng Philippine Coast Guard as compared sa DFA. So nagkakaisa naman po, align naman po kung ano ang gusto ng Pangulo. Firm, pero diplomatic. So hindi naman po nagkakaiba-iba. Iba lang po siguro ang kanilang kung paano nila ito ihayag dahil iba naman din po yung kanila ipinapahayag. Yung isa ay polisiya, yung isa naman po ay operations. In October last year, the President said that he wants to redefine ties with China. Sabi niya po, hindi naman po maritime dispute yung sum total of the relationship with Beijing and with opportunities for trade and exchanges since the Philippines is chairing the ASEAN. But given the recent development po, yung heightened tension pa rin in the West Philippine Sea, heated debates and public exchanges, does the Marcos administration still believe that this is still achievable? Iba po kasi ang nangyayari sa Senado. Iba po ang nangyayaring debatihan sa kanila. Iba rin po ang nangyayari sa mga debate ng mga kapwa nating Pilipino. Of course, being Filipino, we should always be a pro-Philippines. At alam nila at batid nila kung ano ang stance ng Pangulo, anong posisyon. Walang anumang bahagi ng Pilipinas ang dapat na ma-surrender sa anumang foreign power. So doon naman po talaga lahat tayo lumilinya. Kung ano ba po ang nangyayaring mainit na debatihan sa Senado, hindi nga po yan sakop ng Pangulo, pero kapag ka po executive
department na pinag-usapan, iisa lang po ang stance natin. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po. Regarding po dun sa upcoming trip ni President Marcos sa New York po, will he meet with some US officials and will he discuss yung tariff na inimpose ng US last year? Sabi po ng DFA, sila na lamang po muna ang magbibigay ng detalye patungkol po dyan. Thank you po. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, going back to the LEDA, kasama ba sa priority list yung bills strengthening the independent body that will investigate corruption, pati yung kadena? Yes, oo, kasama. Sama silang dalawa. Yeah, nabanggit ko na. So he expects them to be passed by June. Yes, yun ang napag-usapan at pipilitin na maipasa lahat itong 21 priority bills bago matapos ang June itong taon. Given na included po yung anti-corruption body na yan doon sa priority bills, how will this help? What will be the implication of that doon sa fate ng ICI? Ngayon po ay hindi pa po natin alam kung ano mangyari sa ICI dahil kabibigay lamang po nila ng kanilang report at ngayon po yun ay inaaral. Kung magkakaroon po ng People's Independent Commission, tignan po natin kung ano mangyayari sa ICI. Dahil ang ICI naman po is an independent commission, a fact-finding commission na nakakatulong po sa ehekutibo para mas mapabilis po ang pag-iimbestiga ng Ombudsman at ng DOJ. Salamat po. Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Libreng pay wards o shared room sa mga ospital ng Department of Health o DOH pinag-aaralan ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang tugon sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na walang Pilipinong mahihirapan sa mga paggamutan. Pinag-aaralan na ngayon ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa ang paglabas ng Department Memorandum Circular. Mag-uutos ito sa lahat ng DOH hospitals na maging zero balance billing ang mga pay wards para sa mga direct contributors ng PhilHealth. Ang mga pay wards ay iba pa sa basic accommodation na sa kasalukuyang sakop ng zero balance billing. Tututukan po natin ito. Nais ng Pangulo ang mas maganda at mas epektibong healthcare para sa mga Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Nagkaroon ng malakas na paghiling na bigyan natin ng mas magandang pribilehyo ang mga direct contributors ng PhilHealth. Ito yung mga nakakaltasan sa sweldo ng kanilang premium. At sabi nila, isasama mo rin ba kami sa basic accommodation? Sana naman makakuha kami ng mas magandang accommodation. Nadinig po ng ating Pangulo ang inyong haliling. At inatasan ako to think of this program. Papagandahin natin sa PhilHealth. Merong mga panukalang kailangan pa ng proseso. Pero ako, bilang inyong kalihim ng kagawaran ng kalusugan, ay pwede lang iutos sa lahat ng DOH hospitals through a Department Memorandum Circular na maglalagay at mag-allocate ng special area for direct contributors or yung ating mga working class or middle class na gustong magpa-accommodate sa zero balance billing sa ating mga ospital. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.